Hello mga idol, gandang araw. At eto na nga ang part 2 ng birthday ng pudra ko. Kaya eto, nagbanding-banding na kaming magkakapatid. Selfie-selfie doon, selfie-selfie dito. At eto nga yung anak ko, nagpa-selfie na rin. Kasi nga naman, kinabukasan ay uwi na rin ang ate ko sa Bicol. At yan, dahil nga Mother's Day, sabi ko mag-selfie din tayo nak. At yan, sabi niya sa akin, picturean mo ako ma. Pero hindi niya alam, binibidyohan ko siya. Pero reklamo ng reklamo, pero panay pa rin naman ang posing niya mga idol. At pagkatapos nga mag-picture-picture, syempre maliligo muna tayo. At yan, ang makulit kong kapatid na si Kulot ay nakaisip na naman ng kalokohan. Sabi niya rin sa akin, ate picturean mo ko pero magsuswimsuit muna ako. Kaya dyan, akala niya, picturean ko siya pero hindi niya alam, magbibideo na ako. Kaya yan, Kulot, ilalabas ko ang iyong kahihiyan. Kaya pasensya na. Ayan na. Ay, ano ba yun? Naka-video pala. Hindi video. Video lagi. At biglang dumating si Elvin dahil nagtatanong siya kung bibili daw ba ng alak or magiinom kami, pero sabi nga ng ate ko wag na dahil nalasing na nga siya kagabi kaya ayaw na niya mag-inom. At dito nagchichikahan yung maglola, palibasa parehas silang naka-swimsuit kaya nagpapabonggahan sila sa kanilang mga swimsuit. O diba, mana sa kanyang lola, ayaw din magpasapaw. At eto namang anak kong si Malin ay maglalagay nga daw siya ng sunblock dahil nga maliligo siya. Agi naman anak, samantalang kanina ka pa naliligo, ngayon ka lang nakaisip mag-sunblock. Palibasa si ate mo panaylagay ng sunblock at saka si tita Risa mo. Wala naman nang mawawala sa inyo pero panay pa ang sunblock niyo. Agi talaga naman. At dito nga, tinanong ni Risa kung naglagay nga ng sunblock si nanay. Kaya ang sabi rin ni nanay, oo, kanina pa ako naglagay. At ayan mga idol, maglalakad-lakad na nga ako para ipakita ko sa inyo ang magandang view dito sa Diloso. Nung nakaraang vlog ko ay pinakita ko na rin to, pero syempre dahil nga ganap ngayon, magbibideo na ulit tayo. O diba, napakaraming tao ng mga araw nito mga idol. Palibasa nga kasi weekend, kaya nagdadatingan yung mga tao. At ayan, pinapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung lugar na to. Oh, parang may nagmamarites pa rin itong dalawang bata. Yan, lahat halos yata ng cottage ay may laman. Kaya pupunta ako sa cottage namin. Dito lang ako dumaan para ipakita sa inyo yung magandang view. O diba, may mga bulaklak na violet pa doon. At kada cottage ay merong laman mga idol. At dito meron yatang may birthdayhan dahil may mga lobo. O diba, meron ding bulaklak. Napakagandang tignan mga idol yung view dito. Dahil nga pag punta nyo rito sa may gilid ay puro na bangin siya. Kaya lang huwag kayong tatalon mga idol dahil nga matarik ang mga bangin dito. At balik tayo dito sa pagpunta sa aming cottage. Naabutan ko nga dito si Pilidong na nakamukmuk sa isang tabi. Kaya sabi ko, Pilidong, bakit di ka naliligo? Siguro mga idol, namimiss niya yung papa niya dahil nga nakabanding niya kami. Siyempre kahit papano kailan lang nawala yung papa niya. Puro nga mga idol, namiss niya yung papa niya kaya nagmumukmuk na lang siya sa isang tabi. Pagkatapos tumagay, ayan na, hindi naman siya naligo. Maya-maya nga lang ay nakita ko si Kulot na nakasiting pretty dito. Akala mo inahing baboy na nagpapahinga sa lilim. Kaya ang sabi ko, Kulot, ano bang ginagawa mo dyan? Bakit di ka pa naliligo? Niyayaya ko nga rin siyang pumunta dun sa 100 step. Kaso nga ayaw din niya dahil nakakahingal. Lalo naman ako, halos ayoko rin pumunta ron dahil nga naranasan ko ng maglakad dun na napakalayo mga idol. Palibasa yung ate ko at yung mga anak ko ay excited pumunta ron. So guys, yung mga dragon fruit. Puno ng mga dragon fruit to. Daming puno ng dragon fruit dito. Dragon fruit ba? Yeah. Hindi tayo kasi. Hindi ngayon pa. Dito cactus dragon fruit to. Dragon fruit yan. Yeah. Dito tayo ngayon sa may dragon fruit. Wala, itag-init eh. Dami yan ang ganito. At kahit nga ayaw ko nga pumunta sa 100 step dahil nga nakakapagod, sumama na rin ako dahil nga para sa inyo, para makita nyo mga idol.
At yan, naglalakad na kami papunta sa 100 step. Napakalayo naman kasi mga idol. Pero may nakapagsabi nga daw na inayos na rito at mas lalong gumanda na siya mga idol. Kaya excited din yung anak ko na makita kung ano na itsura ng 100 steps sa ngayon. Dahil nga marami nga daw dinagdag na magagandang mapoposan pag si selfie. Kaya yan, excited silang pumunta mga idol. Pati yung ate Belinda ko, nakikipag-unahan din naman siya. Talaga naman, addict din kasi yan sa selfie. At oo nga, nakikita ko ngayon na marami na silang dinagdag na mga design. Katulad nito, yung heart na may nakadesign na diloso at yung puno na may nakalagay na upuan. At eto nga, nag-selfie na yung mga kapatid ko at saka yung mudra ko. O diba, super selfie. Talo tayo kulot, may nanalo na. Kaya sabi ko, wala na, may nanalo na. At syempre, kasi nga dahil naka-swimsuit ang aming mudra, super sexy. At syempre, hindi rin nagpatalo yung anak kong pabongga. Ayaw talaga din niyang masapawan ng lolo niya, kaya magpapapicture din daw siya na naka-swimsuit. Pwede ka dyan. Nasa may food. O diba mga idol, kung nakikita niyo napakaganda ng view na yan mga idol. Kaya pupuntahan natin yan mamaya mga idol. At yan, nag-selfie na nga ang aking mudra pa ulit. At tumayo pa talaga. O diba mga idol, si Belinda Antwerpia nga ayaw din talaga magpatalo. Nag-selfie rin kay Kulot. At maya-maya nga yung anak kong bunso, yung nakita ko parating na nagtatatakbo. Ano na naman kayang problema ng bunso ko na to? At kahit na bangin talaga naman maglalakad, alam namang hikain. At dito nga, tapos na mag-photoshoot ang aming mudra. O nay, diba bongga ba ang photoshoot? Baka naman mataro mo sa cherry white niyan. O di ba nga, dahil nga ayaw magpasapaw ng anak ko sa kanyang lola, nagpa-selfie din. At naka-swimsuit nga din ang lola nyo, di ba? Ayan ang cherry white ng mga Antwerpia. Wow! Naaliw naman kami kay nanay dahil nga naman paglingon daw niya nakita niya pa si Nicole, pero bakit bigla daw nawala? Akala niya nahulog. Nagpayong agad. Nahulog. Nagtago sa payong. At akala naman namin mga idol ay tapos na ang kanyang pagsiselfie at may talikod pa palang posing siya. Ayan na naman siya sa payong mga idol. Nakakatawa talaga tong anak ko. Palibasa nga naman maputi. Kaya ayaw niya mangitim. Kaya minsan madalang siyang pumunta dito sa Naik dahil nakakaitim nga daw. At balik tayo sa view dito sa 100 step mga idol. O diba, napakarami nga naman nilang binago dito, kaya mahal na nga rin ang entrance dito. Kasi nung unang balik namin dito mga idol ay 20 pesos lang ang paliligo sa ilog. Pero ngayon ay 15 pesos. Ay mali pala, 50 pesos na pala mga idol. At yan, pupunta nga sila sa baba. Pero ako ayoko nga sumama, kaya yung anak kong si Malin ang aking videographer sa ngayon. Pero kami ni Risa ay nagpaiwan nga kami dahil nga hinihingal na kami, sumasakit na yung kasukasuan ko sa kakalakad. Kaya ayan, nandiyan yung aking videographer. Kaya mga idol, pagpasensyahan mo, malikot na naman ang kanyang video. At yan, kasama niya nga yung ate ko sa paglalakad. Bahala na kayo kung anong makuha nyo dyan. Basta ako, taga voice record lang. At ewan ko ba mga idol kung anong nasa utak namin yan ni Kulot at ba't hindi kami sumama dahil basta nasapawan kami sa pagsiselfie nila sa mga post nila. Kasi nga sapaw na sapaw si Kulot kaya nawala ng gana. Naupo na lang doon sa upuan sa tambayan. At yan mga idol, pababa na nga sila sa 100 step. Nakikita nyo naman, kung nakikita nyo naman mga idol na naglalakad na sila pababa. At balik tayo mga idol doon nga sa nasapawan. Dahil nga, ikaw ba naman mag-selfie ng mga naka-swimsuit, gaganahan ka pa bang magpakuha? Katulad niyan, mga nangungunay tiyan namin ni Kulot. Syempre, sapaw na kami, kaya bahala na lang kayo na lang mag-selfie. Ang lagay na wala nang gana yung mga lola nyo, tumambay na lang doon sa upuan. At syempre naman mga idol, joke lang yun. Pinapatawa ko lang kayo. Pero ang lagay talaga, ayaw talaga namin bumaba dahil nga nakakahingal. Kasi nga, kung bibilangin mo talaga yung hagdan, ay 100 step yan mga idol. At yan, dire-diretso sila. Ewan ko na lang kung matuloy kayo dahil bandang huli, babalik din kayo.
At yan nga, bumalik na rin sila paakyat dahil nasalubong nila yung mga kapatid ko at yung asawa ko. At ang lagay, nagsibalikan nga sila. Kung nakikita nyo naman mga idol, yung anak ko halos sinihika na. Lumalaki na yung butas ng ilong. O sige, ginusto nyo yan, di kayo nahirapan. O diba? Basta kami ni Kulot, sitting pretty lang kami sa upuan. Di ang lagay mga idol, habang papaakyat ay halhal sila dyan. Mabuti na lang kahit papano sa bukana may bagong improvement niya, katulad ng sinabi ko, naglagay sila dyan ng mga upuan. Kaya pag akyat nyo na hinihingal kayo ay pwede kayo makapagpahinga dyan mga idol. At yan, yung anak ko dahan-dahan na ang paglalakad dahil nga habol na ang hininga. Kasi naman, alam mo nang hikain ka, gusto mo pa rin talaga sumama sa kanila. Basta kaming dalawa ni Kulot dito, sitting pretty lang. O diba, hindi kami napagod. Akala nyo may isahan nyo kami ha. At balik tayo dito, katulad ng sinabi ko, may upuan na nga, makapagpapahinga ka. At napakaganda pa ng tanawin sa harapan mo. Kaya pwede ka talaga dito magtambay, lalo na sa hapon. Kaso nga lang, parang nakakatakot dito magtambay pag hapon dahil nga liblib na po dito, nasa dulo na po to ng farm. Tingnan natin ito na malapit sa bangin. Katakot siya guys kasi yung ilalim niya guys is bangin. Kaya nyo bangin niya. Tapos dito nasa gitna siya ng malaking puno. Palibot niya. Sa bangin, nakakatakot. Nakakalula. Teka muna. Dito. Na, huwag mo tatang. Alam mo. Alam niyo ba mga idol, kinabahan talaga ako na inuga ng anak ko. Diyos ko, akala ko maiiwan yung kaluluwa ko sa sobrang nervyos ko. At ang lagay, nakapagsalita tuloy tayo ng hindi maganda. Pero mga idol, tignan nyo yung loko. Akala nyo walang ginawang kasalanan. Pero sabi ko, parang ako pa talaga yung may kasalanan dahil ayaw niyang umuwi. Pinipilit ko siyang umuwi mga idol. At yan, nagre-request siya kay papa niya na buhatin siya. Kaso nga lang yung jowa ko dahil nga hiningal sa pag-akyat ng hagdan, hindi daw niya kayang magbuhat dahil hinihingal siya. Ayan, ayaw pa talaga niyang aminin na matanda na siya. At balik na tayo mga idol sa swimming pool. Pabalik na nga kami mga idol dahil yung mga kasama namin na ay nauna na. Kaya kami na lang tatlo ang naiwan. Kaya habang naglalakad kami mga idol, syempre tingin-tingin muna tayo sa kagandahan ng paligid mga idol. Tamang! Uwian na! At dahil nga mga idol, nagpito na, isa na yung hudyat, natapos na yung oras namin sa pagsaswimming. Kaya ayan mga idol, nagantay na kami dito sa bukana at yung pamangkin kong si Pilidong, nagtatanong siya kung sasabay ba siya sa amin. Kaya ang sabi ko, magpapahatid tayo kay Tito Kibong mo. Kasoy. Kasoy. Daming bunga ng kasoy. Kaya ayan, nandito na kami mga idol para magantay sa aming service dahil nga ang usapan alas 5 kami babalikan. At yan, nakakita pa ako ng kasoy, ang daming bunga ng kasoy dyan mga idol. At duhat, yan, maya-maya lang ay dumating na ang aming service mga idol. Kaya nga naman, inayos na namin ang aming mga dalahin para mailagay sa L3. At dito mga idol, binalikan na nga kami ni Kuya, kaya shoutout sa aming driver. Kaso nga lang hindi ko kilala yung driver, tatay ko lang nakakilala. Salamat po sa inyo sa paghatid sundo sa birthday ng tatay ko. At yan mga idol, nakasakay na kami lahat sa L3. Yung ibang kapatid ko ay nauna na dahil may mga dala silang motor, pati yung si Hison at ang ate Belinda ko. Walang makain, pati ilaw kinuha. At andito na kami mga idol sa bahay ng tatay ko. At si Kulot at si Champoy ay umuwi na rin kaagad dahil nga malayo pa yung biyahe nila. Uwi pa silang Batangas at syempre kami ding mag-ina ay naggora na rin papauwi sa aming bahay. Nangyari? Kumusta naman yung mukha mo? Nasunog na.
Yan. Oh, pangit mo na lalo. Mukha siya kaway. At dito nga mga idol, nakalabas na kami ng Bronzeville, papunta na kami sa sakayan ng tricycle. At syempre, magko-commute na lang kami dahil nga busy na yung kapatid ko, hindi na kami maihahatid. At dito nga, mayroong mga nakapilang tricycle dito. Ang kaso naman si Manong, pinasakay kami ng pinasakay. Pero ang bandang huli naman pala, hindi naman pala niya kami ihahatid. Wala lang, trip lang ni Kuyang pasakayin kami. At bandang huli, naabutan pa namin si Kulot sa pila. Kaya ayan, nakapagbabay pa siya sa amin. Ingat kayong mag-asawa. Mayangang konti, nakasakay na rin kami ng tricycle mga idol. At yan, yung anak ko, sinabi ko sa tricycle na idaan kami ng Flying Bee dahil nga yung anak ko doon na sasakay. Dahil nga doon na may sakayan ng mga bus mga idol. At syempre naman mga idol, bago naman kami umalis sa bahay ng tatay ko ay nagpaalaman muna kami at ng ate ko at mga kapatid ko. At binigyan pa nga ako ng ate ko ng tinapa at tuyo. Shoutout sa iyo Ate Belinda at Kuya Calvo sa nagbigay ng tuyo. At sa inyo mga kapatid ko, mag-iingat din kayo sa inyong pag-uwi. At syempre naman, wala ba yung tatay at nanay ko? Mag-iingat kayong lagi dyan sa Bronzeville. Salamat sa inyo sa uulitin. At balik tayo dito mga idol sa aming biyahe. Ayan na nga, nakalagpas na kami ng San Roque. Papunta na kami sa Flying Bee mga idol, kung saan malapit na ang bababaan ng anak ko. Kaya dyan nagpaalaman na kami. Sinabihan ko nga yung anak ko na mag-iingat lagi. Dito lang kuya. Kuya. Ingat ka dyan ha. At pagkahatid ko nga kay Nicole ay dumiretso na rin kami sa aming lugar. Dito sa Christoph Heights mga idol. O diba, napakasaya kahit isang araw lang ang nakasama mo ang mga mahal mo sa buhay mga idol. At syempre, pagkatapos ng mga kasiyahan natin sa araw na ito ay balik na naman tayo sa kanya-kanyang buhay. Mga kapatid ko, ilang taon na naman kaya tayo magkikita-kita. Sana sa susunod na birthday ni Tata ay magkita-kita na ulit tayo. At yun lamang mga idol. Salamat sa panonood. God bless you all.